Okay, ito mga kababayan, dahil viral yung issue ng PUB modernization, mas gusto natin na magtanong sa talagang apektado. Kaya nga. Diba? Ng project na yan. Sa inyo sir, bilang isang talagang jeepney driver, ilang taong ka lang ano sir? Jeepney driver? 35 years. 35 years. Anong ruta mo sir? Sobel Rojas, Via Paco. Okay, ayan po yung ruta niya. Ngayon mga kababayan, sir, para sa iyo, ano yung stand mo sa PUB modernization na sinusulong ng pamahalaan? Sa tingin ko, mas maganda yung modernization. Andito si kasamang Erwin Cheng. Para sila driver. Kasi sa nakikita ko kasi, kaya i-modern na tayo, kapapabayaan din ng operator na hindi na nasikaso yung sasakyan gusto lang kumita. Kaya nakikita ng gobyerno, babaguhin, kasi alam mo kung bakit. Maganda yung modernization para kumpleto beneficiary ka. O maganda yung sasakyan doon, di ka panigawa. Tanggap ka lang nandun sa co-op kung magkano binibigay. 10,000 a month, at least di ka papagod. Kung bumiyahe ka, may kita ka pa, may pera ka pa galing sa gobyerno. Galing dun sa kooperatiba. Yun ang pinaka-the best. Kung ano man, anong beneficiary na gagaling sa nasyonal o galing sa LTFRB na para sa mga driver, makatanggap ka. Kung para sa individual ka, wala ka matatanggap kasi hindi ka doon nabibilang doon sa ng gobyerno, programa ng gobyerno. Mas maganda ka, consolidated ka para makatanggap ka doon na ayuda ng gagaling sa gobyerno. Ikaw ba sir, kasali lang sa kooperatiba? Ay oo, consolidated, nangunguna pa nga ako. Consolidated na ako. Kaya nakikita ko kasi napakagandang programa yan. Kaso may problema sir, yung una kasi na talagang mga nabili, yung mga minibus, hindi naman jeep yun. Pwede naman rin i-modern natin kung sa jeep. Yung pwede jeep, rin. Meron kasi yung proposal si Francisco Motors na nasa 800 to 900,000 lang. Kumpara dun sa galing China na 2 million. So para sa iyo sir, ano yung papaboran mo? Yung gawang Pinoy o gawang China? Ay, gawang Pinoy. Basta modern. Yun ang gusto ko. Gawang Pinoy yung programa ni Francisco at ni Sarao. Yan, mas makakamura at matibay pa. O kumpara doon sa China. Kasi may nakikita rin ko galing China, madali lang rin nasira eh. Wala ring pesa na mabibilhan kaagad. Kaya mas pabor ako doon sa inaano ng Francisco. Ibig sabihin, pabor ka talaga sa gawang atin. Pabor ako. Kasi ito, magkano, pre? 800 to 900,000 lang. Oo. Para sa 1.6 to 2 million. 2 million. At saka napakaganda pa, mahaba pa. Mahaba. Parang 20 seater yata or 24. Dapat aprubahan ni BBM yun, yung Francisco. Tapos, hindi pa basta-basta malalaglag ang pasahero kasi nasa harapan mismo yung daanan. Yung daanan, di ba? So, isang driver dito. Si kasamang Papa Ben. Diba? Eto. Sa kanya! Dating veterano rin tong bus driver. Hindi kasi maganda kasi yun. Dahil pre. Yung jeepney driver ngayon na isinusulong nila, pinakita napakaganda talaga. Dahil nasa harapan mismo. Pagsasakay ang pasahero, hindi mahirapan. At di ba dati, yumuyuko tayo. Pag pumasok tayo, yuko, pag lumabas kayo ko pa rin. Ngayon, iba na. Talagang tayo ka. Kung tayo ka pag sakay mo, tayo ka pa rin pagbaba. At saka maganda pa rin. Napakatangkad eh. Papa Bin, maibang tanong lang. Kamukha mo si Sir Francisco. Ayun lang. Mukhang sa labas lang yata tayo dyan. Sa labas. Hindi, yung din kasi, yung programa na yan, medyo nagkaroon ng problema panahon ni Duterte. Oo. Kaso ngayon, ang tinitira si PBBM. Ay, okay naman sana yung consolidation tsaka yung modernization kung gawang Pinoy. Dapat gawang Pinoy naman talaga. Tangkalikin natin kasi kultura natin yan. Tangkalikin natin sariling atin. Bakit? Kaya naman natin gumawa ng sariling kultura. Bakit yung kultura ng ibang bansa? Yun ang natin. Sana nga i-aprobahan ni BBM yung Sarao na yun, saka yung Francisco. Yun ang pinaka-the best. Tsaka walang pagtataas sa pamasahe dyan.
Permis lang yan. Kasi kayang-kaya sa bulsa ng mga operator yan. So yan mga kababayan, ang pinaka-latest po niyan is until April kung na nagkakamali, extended or in-extend ni Pangulong Bongbong Marcos yung consolidation ng PUV modernization. Si PBBM na mismo ang gumawa ng action niyan mga kababayan after na series of hearings ng House na mapakinggan yung hinaing naman siyempre ng mga operators, drivers na talagang magiging apektado. Diba? So yun po. Maraming salamat sir. Idol, panawagan po sa mga hindi pa nakikisa sa pagka-consolidation ng ating mga... Lahat po ng mga kasama kong driver, magpa-consolidate na tayo. Kasi yung China na yun, di talaga tanggilikin ni BBM yun. Yung Saraw at saka Francisco, yun talagang ano nun. Jack ko yun. Lahat magpa-consolidate lang tayo. Walang benepisyo. Walang maano sa atin. Walang maagaw. Balik pa rin tayo sa kalsada. Bago sasakyan natin, ating gawa pa. Gawang Pinoy. Kaya, consolidate lang tayo. Mga kaibigan. Sir, shoutout nyo na yung kooperatiba nyo, sir. Shoutout ko pala, San Andres Cooperative. Biyayang Subil Ras pa ako. Paki-shoutout na lang po dyan. Ako dati ko presidente ng Singalong Transport. Ngayon, sa loob ng 15 years kong hinawakan, okay naman. Kaya nag-resign lang ako kasi di ko na magampanan yung mga inaano sa anak ko. Nahati yung katawan ko. Kaya binigay ko sa kapwa ko rin driver. Bilang pangulo rin. Ayan. So, once again, maraming salamat sir at more power to you.